Maghugas tayo. Pinagkainan po ang ating hugasan. Ito po tunay na macho man Bagong ahit. Bagong ahit pero ito maghugas naman tayo na pinagkainan. Siyempre tunay na macho man yan eh. Ayan, ayan. Okay. Kita nyo po. Maghugas tayo ngayon. Sige. Ginagamit ng aso. Kakakain lang nila. Yung aso po, pinakain ko lang. Silang dalawa, si Summer at saka si Winter. Dog food. Ang pagkain nila, magkabukod sila ng pagkain, yung maliit, puppy food, lump with apple, yung sa bata. Bata pa kasi siya. Kaya yun muna, pinakakain ko sa kanya. Yung isa naman, medyo matanda na. Kaya na yung mga matitigas. Ako, ang kinakain niya naman, yung beef with vegetable. Yan. Ito si, naman, si bata, apple, lamb. Kasi nung binigay po sa amin yun, ang pinakakain daw nila lamb with apple. Kaya pinagpatuloy ko lang yung kanyang pagkain. Ito po. Ito. Gusto naman. Ganyan lang ang buhay. Tumulong kayo sa gawaing babahay kahit lalaki kayo. Wala naman pong mawawala sa inyo eh. Wala naman mawawala kung maghugas kayo ng plato. Kasi meron mga dyan ayaw nang maghugas kasi ang tingin nila sa kanila sarili, sila yung lalaki ng tahanan. Ako, hindi po ako ganon.
nasanay po kami sa gawaing bahay. Bata pa lang kami, sinanay na po kami. Kaya pasalamat po kami sa aming mga matatanda noong araw ay hindi na sayang ang kanilang pagpapalaki sa amin sa dahilan na yun nga po, nagagamit naman namin ngayon sa panahon namin na kami naman yung matanda. Nagagamit namin. Ibig sabihin, hindi kami nakakahiya. No? Kasi laging probinsya, alam niyo naman, laging probinsya. Lahat ng gawain sa probinsya. Eh nun, kukuha ng pagkabuhayan mo, pupunta ka sa bukid. Kung ano pwede mong kunin sa bukid. Eh, para makain. Ganun po eh. Pag panahon ng suso, yan, kumukuha kami ng suso. Panahon ng suso. Wala kami pinipiling panahon. Basta lahat ng effort ginagamit namin, lakas. Panahon ng kumuha ka ng suso sa bukid, kuha ka ng suso. Kamaro. Yung mga kamaro, sino kumakain ng kamaro sa inyo dyan? Yo, kamaro, sa Kapampangan pala kamaro. Kasi Kapampangan ako eh. Tipaklong. Yan, tipaklong. Sino kumakain ng tipaklong dyan? Masarap din po yun, tipaklong. Mga ano pa ba yan? Kinakain sa probinsya. At sa tipaklong. Marami nakakain sa probinsya eh. Alam niyo naman po sa probinsya. Lahat ang pwedeng kainin. Balang, nung araw, balang pala, balang. Naalala niyo pa ba yung balang? Nung araw, sumala kayo mga balang noon sa mga bukid. Yung mga tubo. Yan, gusto nila yan. Kasi po, matamis yan, tubo. Pag bibitawan na nila yung tubo, paro, halos makalbo. Yan po yung mga balang nung araw. Sinasabi ko po sa inyo, ano? Ganyan. Pero, nung nagtatagal, ang tao na ngayon ang kumakain ng balang. Yung bala kayo, sila tumatakbo. Eh, kung di sila tatakbo, kakainin sila. Siguro sabi ng tao nung araw. Ngayon, kami naman. It's my turn. Eh, yung mga balang po nun, kung saan pong hinahanap doon, maniwala kayo. Sa probinsya nun, hinahanap ko yung mga balang ko sa nagmumula. Kawawang balang. Hanggang sa kumunti na kumunti ang balang nun. Sa totoo lang, sa Pampanga. Ba't hindi ko konti? Kasi sila na ngayon ang hinahabol. Dati, hindi sila hinahabol. Pero ngayon, hinahabol na sila. Kaya sabi ng balang siguro na baliktad ah. Dati kami kumakain ng inyong pananim. Ngayon kami nang binebenta po sa kalsada nung araw yon. Ay mga taga-probinsya po, pating Tarlac, Pampanga. Yan. Nung araw na uso po yung balang ano, dyan po sa dahan nun. Binebenta yan. Nakaluto na, kakainin mo na lang. Magaling magluto yung Kapampangan dyan. Yung lutong balang na
tuyo. Benta lang nila doon sa plastic, 10 piso. Oh. Yung iba, bumibili marami. Bakit? Kaya pag uwi sa probinsya, sa kanilang tahanan, ulam yan. Pinahuulam po sa pamilya. Hindi lang pinahuulam, yung iba, hindi lang. Pulutan. Naging pulutan si Balak. Kaya, ng panahon na yon yung, kung naalala niyo po doon na, talagang marami. 90s. Nauso yung balang. Yung balang noon, may merwisyo. Kinakain yung mga palay. Yung nga po, sabi ko, gusto nila tubo, matamis. Eh, nabaliktad na. Sila na ngayon ang naghahanap ng balang yung taho. Kasi nagustuhan nila. At naging negosyo pa, hanap buhay. Oh. Baliktad, sabi ka. Nabaliktad na. Bibili ka nun, 10 piso. Sa kalsada, yung mga vendor, binibenta sa mga sasakyan nyo, sa bus. Yung naka-plastic ng, alam niyo, plastic ng yelo. Yung gumagawa ng yelo dyan, nagninegosyo ng yelo. Yan. Ginagawa ano, negosyo. Okay. So, tapos na. Yung sabon. Yung sabon, ayan na. Oh. Yan. Nasabon naman yan. Yan. Ang susunod yan, ano susunod? Banlaw. Kailangan 2 banlaw. Okay? Ayun, yan. Yan technique. Siguro naman, alam na ninyo yung technique. Kung ano yung technique na sinasabi ko. Alam niyo po ba yung technique? Sinasabi ko. Sila nakakahalala. Yung tubig, mayroong konting downy. Yan. Para madaling matanggal yung mga sabon. Okay, meron tayo rito. Kuha. Ito. Amoy down eh. Yan. Kaya meron pong down nito. Kapag naglalaba kayo, hindi ba gagamit kayo ng down para matanggal yung bula ng mga damit na nilaban? Ganon din po ang purpose nito. Yan. May down dito. Ito. Purpose yan para madaling matanggal yung bula.
Yan. Nasa banlaw na tayo. Ilalagay dito sa kawali. Oh. Diyan, iniipon. Yun, nababalawan. Dito. Kailangan patahog para malaglag yung tubig. Kailangan ganyan ang posisyon. Ganyan lang po kasimpleng paghuhugas. Kayo kung nasa malaking restaurant kayo, kahit kumati maraming sabon. Restaurant naman yun eh. Pero dito siyempre sa bahay, kasama na yung pagtitipid. Tipid, alam nyo naman. Tipid. Ibalik ko nagtatrabaho ko sa restaurant. Nung nagtatrabaho ko ako sa restaurant, hanggat may tubig. Malalaki yung hugasin eh. Kasi nagtrabaho rin po ako sa restaurant nung araw. Naging maghuhugas din po ako ng plato. Yan. Siyempre, pag bago ka pa sa restaurant, wala kang mga alam. Ang gagawin nila, paparusahan ka muna nila dishwashing. O, kanya lang, sawa-sawa ka naman sa tubig. Kanya lang, yung daliri mo, kuluntoy. Ba't hindi mangunguluntoy? Sa dami ba naman ng tubig na ginagamit mo? Babad ng babad. Kanya po talaga eh. Nagigipaghanap buhay ka. Yan talaga, pag sinabi ng yung floor manager, hugas ang hugas. Hugas ka naman. Wala kang magagawa eh. Yun ang pinasok mo, magtrabaho eh. O mo restaurant. Ang talagang ginagawa nila pag restaurant, talagang dadahan ka muna sa dishwashing. Yan, pagkatapos mapopromote ka rin. Unti-unti, pag nakikita nila masipag ka, yan eh. Sa susunod, mapopromote ka. Hindi ka na naghugas, tagaligpit ka naman ng pagkain. Busboy kung tawagin. Yun. Kumbaga, na-promote ka ng isang ranggo. Isang ranggo. Ano po? Yan. So,
Okay? Final. Ito. Tubig na malinis na. Itataob ko na yan. Ayan ano. Unang hugas yan. Kita nyo? Unang hugas lang yan. Ito na yung tubig na malinis. Pangalawa. Ayan. Sabay. Dito. Dito na. Yareglo na rito. Tatahob na rito. Okay. Hugas tayo. Kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ang inyong kaibigan. Apo. Sa gawain pag hugas-hugas. Yan. Okay. Final. Okay, yun lang nalaman yan, ano? Pwede nyo ikwento. Yung unang banlaw, may downy. Ang gamit ng downy para madaling matanggal yung sabon. Yun lang po, wala nang ibang nakatagong technique pa ron. Kundi yung matanggal yung sabon. Yan. Saka pag inugasan mo nito, matatanggal na rin yung amoy downy, oh. Wala na. Tanggal na. Kasi manipis na downy lang. Huwag marami, konti lang. Para lang pangalis lang na sabon. Tama lang na matanggal yung sabon. Kaya tayo gumagamit ng ganon, downy, ng purpose matanggal yung sabon. Ganun lang yun. O, wala na. Alam naman kakain ka, may sabon na ba? Yan. Kahit anong gamitin mo sabon, ako, ito ginagamit po namin. Kasi mura lang naman to eh. Ganito, yung paste. Nasa inyo kung anong gusto nyo gamitin na sabon. Ano? Tiyakin lang ninyo. Kung kahit na gusto nyo gumamit ng bar, pwede. Yung panlaba. Walang problema. Eh bakit? Bakit walang problema? Hindi ba yung ano? Naalala niya yung labada? Di ba sabon nyo? Panlaba? Pero anong nangyayari? Di tanggal. Tanggal. Di pa ba? Tanggal yun? Yung sinasabi ko. Tanggal yun. Pag may mga ganyan, iwas, matulis eh. Baka matusok yung daliri nyo. Siyempre, pag nasugat kayo, pasamantala kayong ihinto, hindi na kayo pwedeng magugas, may sugat kayo, mabdi. No? Yung mapapansin, pumapasok pa ako rito. Hindi pa kasi pwedeng gamitin ito eh. Wala pa yung sa ilalim. Hindi pa po napapagawa. Pasisya na kayo, no? Kaya pupunta po ko sa CR. Doon ko nagtatapos sa CR. Baka sabihin, ba't pa pumapasok? Ba't hindi gagamitin yung lababo? Hindi pa nga po pwedeng gamitin yung lababo. Gawa ng hindi pa po gawa. Open pa po siya, open.
Yung gitna, ito, ayan o. Open pa siya. Kaya ganon. Okay. Diskarte lang naman yan. Alam nyo, dinigyan tayo ng isip ng Panginoon Diyos. Gamitin natin. Ganun lang po, ano? Sana meron po kayo natututunan. Oh. Tanggal. Okay. Ayun, itong mga tagip-tagip na ito, doon ko ilalagay pa ganon. Para yung bagsak yung tubig dito sa, yan, parang ganyan, yan, o. Kumbaga sa, ano, patutuyin mo na dyan. Ito para sa aso. Yung aso ko, tignan nyo, kinakagat niya. Oh, loko-loko yan eh. Pag wala ng laman, yan, nilalaro. Kaya palibasa, malambot yan. Aluminum yan eh. Ilalagyan ng leche plan. Kinakagat niya. Inaasa niya yung mga ipin niya. Ako ito bilang lalaki sa bahay, ito po yung makukontribute ko sa gawaing bahay. Oh, di ba? O lalagay natin dito ngayon. Huwag natin tatapon, baka may paggamitan tayo nito. Eh, pinangugas-ugas lang ng kamay. O, yan, o. Matawag sila para yung tubig babagsak doon sa kawali. Ayun, mamaya tuyo na yan, mamaya. May basa, kahit pa paano. Ayan, ito na. Ito yung tubig na pangalawang hugas. Ano po? Ganyan lang po ang buhay, ano? Kahit lalaki ka, tumulong ka sa gawaing bahay. Alam nyo po, senior na ako, pero ito na. Pero pinagsisikapan ko po makagawa ng gawaing bahay, makatulong. Kasi hindi naman po tayo wari eh. Yung iba, kapag lalaki, kahit wala ng ano, ang gusto nila, parang hari sila sa bahay. Eh, wag. Gumawa kayo ng gawaing bahay. Ano po, ito pang inyong kaibigan, kay Jesus. Brother Manny Bautista. God bless us all po, no? Ang tunay na macho man ng barangay 91 Sonit District 1, Tondo, Manila. God bless us all po. Bye. Sipin nyo, 63 na. Stroke. Nos pa. Stroke. 5 years. At PWD pa. At the same time, yung tuhod ko, may tama. May tama ito. O kaya PWD pa. Pero bakit gumagawa pa rin ako? Yan ang contribution ko sa aming tahanan. Sige po. Sana meron po kayong napulot, meron kayong natutunan. Isa lang ang kailangan, kaibigan. Like, share and share.
Yung mga nasisiyaran, share nyo nang i-share ito. Malay ninyo, yung mga tamad dyan. Batugan. Sabi ng miss ko, sabi ng miss ko, huwag ka masyadong tatawa. Lilitaw kasi yun. Di bale. May edad na naman eh. Eh kung bata ako, ay wag. Kung bata eh. Kaso, damatan na. Kaibigan. Bye-bye po.